Kaibigan, purihin ang Diyos sapagkat kasama ka namin dito sa oras ng pag-aaral. Pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Diyos na ito'y magbibigay sa iyo ng kaalaman, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Kasi sikapin mo ito para subaybayan ng mapag-aralan at ito'y magbigay sa iyo ng kaunawaan at layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati kong lahat ng mga kapatiran natin, kaibigan, sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Saan ka man naroon, kaibigan, purihin ang Panginoon Diyos, pagpapalain ka, nawa. At maraming salamat sa mga masisipag yan na nagsusulat sa YouTube comment section natin. At ito'y binabahagi ang programang ito sa iba upang mabiyayaan din naman sila kagaya mo. At malalaman din namin kung saan ito nakakarating ang programang ito. Ganon din gusto nating batiin ang ating mga kapatiran natin, mga kaibigan na sumusubaybay sa AWR 89.1. Dalangin namin na kayo ay patuloy na palalakasin ng ating Panginoong Diyos. Ang mga kasama natin dito sa studio ay ang mga lalaki ng Panginoong Diyos. Una dito ay ang ating President ng Hope Channel Philippines at Communication Director dito sa Northern Luzon, Philippine Union Mission. Walang iba kundi si Pastor Bong Fiadacan. Kumusta kayo, Pastor Bong? Maraming salamat, Pastor Ray Urbi. Ako po yung nagpapasalamat na makasama sa ating pong pag-aaral ngayon, sa ating pong oras ng pag-aaral. Nawa po, mabuksan natin ang ating mga puso at ating isipan upang tumanggap sa pabalita ng ating Panginoon. Alright, ang ating pangalawang lalaki ng Panginoon na makakasama natin dito sa studio ay si Pastor Jules Bermudez. Siya po ang ating direktor ng Sabbath School and Personal Ministries dito sa Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Jules? Napakasaya, Pastor Ray at Pastor Bong. Magkakasama muli tayo sa isang makabuluhang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang aniyahan sa isang panalangin. O Panginoong Diyos sa maraming banal, kinikilala namin kayo na kayo ang aming buhay. Nawa ang iyong presensya sa pamamagitan ng Ministeryo ng Banal na Espiritu ang aming maramdaman at turuan kami upang makita namin at maunawaan ang iyong mga salita at maisakabuhayan at magiging pagpapala sa aming buhay. May handa ang aming buhay sa malapit na parating ng aming Panginoong Jesus. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang ating panglimang paksana ngayong linggo, pag-aralan natin ay may pamagat na Paskwa. At ang talatang sauluhin na matatagpuan sa Exodo 12, 26, 27 pong sinasabi, kapag itinanong sa inyo ng inyong mga anak, anong ibig sabihin sa pagdiriwang na ito? Inyong sasabihin, ito ang paghahandog ng Paskwa ng Panginoon sapagkat Kanyang nilampasan ang mga bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto, nang Kanyang patayin ang mga Ehipsyo at iniligtas ang ating mga bahay. At ang taong bayan ay nagyukod ng ulo at sumamba. Napakaganda. Ating buuin ang ating leksyon at talakayin natin sa 3 punto. Pagkatapos naman ay sa ating discussion ay dadagdagan ko lang. Ano ang naintindihan mo? Ano ang mensahe sa iyo? At ano ang gagawin mo? Yan ang 3H, the head, heart, and the hand. Kaya ang 3 punto na ating pag-aaralan ngayong linggo ay, ang una ay magsisimula sa letter P, preparation with purpose. Ang pangalawa ay protection through the Passover. Ang pangatlo ay passing down the promise. Ibigay natin kay Pastor Jules kung ano ibig sabihin in relation sa ating leksyon ng Paskwa, kung ano ang preparation with purpose sa unang punto. Pastor Jules. Okay, Pastor Ray, Pastor Bong, napakabilis ang panahon. Nasa Kapitulo 12 na tayo ng aklat ng Exodo. At ang Kapitulo 12, ito'y bahagi ng
pagliligtas ng Panginoong Diyos sa bayan ng Israel, na kung saan ay ibinigay niya sa kanila ang paghahanda, na ang paghahandang ito ay may layunin, yung paghahanda nila sa pagliligtas ng Panginoong Diyos. At ang paghahanda na ito ay may tanda na ibinigay ng Diyos sa mga bayan ng Israel. Kung ating babasahin, Pastor Ray, ang Kapitulo 12, ang talata 13, binabanggit dito yung palatandaan. Pakibasa nga, Pastor Ray, ang Kapitulo 12, talatang 13. Ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. Yung palatandaan na sinasabi dyan, Pastor Ray, ay yung dugo na ilalagay nila doon sa doorpost. Na pag may nakitang dugo, yung papatay sa mga tao ay lalampasan nila yung bahay na yon. So, bago dumating ang pagpapalaya ng ating Panginoong Diyos, tinawag ng Diyos ang kanyang mga tao upang sila ay maghanda. At ang paghahandang ito hindi lamang logistical, hindi ito ritual lamang, kundi ito isang may malalim na spiritual at simboliko. Kanya't inutusan ng Diyos ang mga Israelita na markahan nila yung kanilang doorpost, yung sa kanilang pinto ng dugo ng kordero. At ang simbolo nito, Pastor Ray at Pastor Bong, ay isang simbolo ng pagpapalit at kaligtasan. Dahil ang dugo ay hindi isang mahiwagang alindog, kundi ito'y isang tanda ng pananampalataya at pagsunod, na ang kordero ay kumakatawan sa ating Panginoong Hesukristo. So yung korderong yon na pinatay at yung kanyang dugo'y nilagay sa doorpost ay kumakatawan ito sa ating Panginoong Hesukristo. Kung ating babasahin, Pastor Ray, sa unang Korinto 5:7 ay binabanggit doon na yung korderong yon, yung kanyang dugo na nilagay sa doorpost ay kumakatawan sa ating Panginoong Hesus. Pakibasa, Pastor Ray, ang unang Korinto 5, ang talata 7. Aalisin ninyo ang lumang pampaalsa upang kayo'y maging bagong masa, kung paanong kayo nga'y walang pampaalsa, sapagkat si Kristo ang kordero ng ating Paskwa ay naialay na. Okay, so binabanggit dyan na ang ating Panginoong Hesus, siya ang kordero ng Paskwa. So, yung kordero na kung saan ay pinatay at yung kanyang dugo ay nilagay sa doorpost na yon, yun yung sinisumbuluhan ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan siya ang kordero, siya ang kanyang dugo ay nagbigay sa atin ng kaligtasan. Ito ay pagpapakita ng kaligtasan hindi kailanman aksidente o otomatiko. Ito ay nangangailangan ng sinadyang paghahanda batay sa pagtitiwala at pagsunod. So, kung ang isang tao ay gusto niyang maligtas, kailangan na meron siyang gagawin talaga. Kailangan niyang manampalataya dahil ang kaligtasan ay hindi ito aksidente kailanman. Hindi ito otomatiko, kundi kailangan mong tanggapin. Ito'y nangangailangan ng sadyang paghahanda batay sa pagtitiwala at sa pagsunod. Ayon sa sulat ni Ellen White sa Patriots and Prophets page 277, binabanggit dito that it was not enough that the Paschal lamb be slain. Its blood must be sprinkled upon the doorpost. We must appropriate to ourselves the virtue of the atoning sacrifice. So, ang pananampalataya ay dapat na personal. Kailangan na maranasan ng bawat isa sa atin. Ang kamatayan ni Kristo ay
nagliligtas hindi sa pangkalahatan, ngunit habang ang kaniyang sakripisyo ay tinatanggap at inilalapat sa puso. So, kailangan na bago ang mga pangunahing espiritual na tagumpay o kahit na araw-araw na pagsubok, kailangan nating ihanda ang ating mga puso sa pamagitan ng panalangin, sa pamagitan ng salita, at sa pamagitan ng pagsunod. Gaya ng mga Israelita, nabubuhay tayo na napapalibutan ng mga panganib. Ngunit, ligtas tayo kapag natatakpan tayo ng dugo ng kordero. Kanya, ang paghahanda, Pastor Ray at Pastor Bong, ay may tatlong bagay na ibinibigay sa atin. Una, preparation protects. Dito sa verse 13 nating binasa kanina, na yung obedient preparation places these Israelites under God's protection, especially in times of crisis. So, yung paghahanda ay tayo'y prinoprotektahan. Kahit pa anong krisis na darating sa ating buhay, kagaya ng kapag merong darating na bagyo, kailangan tayong maghanda para tayo ay maligtas. Dahil kung walang paghahanda, ay mahirap. Kanya nga't maraming mga namamatay na tao kung dumarating ang baha, dumarating ang bagyo. Dahil sinasabi na ng panawagan na tayo maghanda, ay hindi pa rin tayo naghanda. Kanya tayo ay makasama doon sa hindi nakahanda. So, preparation protects. Pangalawa, preparation proves faith. So, the act of putting the blood in the doorpost, hindi man naintindihan ng mga Israelita yun eh. Yung paglalagay ng dugo doon sa doorpost, hindi nila ito naintindihan. Ngunit, it was an act of trust. So, even if they don't understand, ay ginawa pa rin nila. So, ito yung sinasabi natin na ang paghahanda ay sinasabi nito yung pinoprove nito yung ating pananampalataya. Ang pangatlo ay preparation points forward. Yung isa kanina, preparation protects. Pangalawa, preparation proves faith. At ang pangatlo, preparation points forward. Doon sa ating binasa kanina, sa unang Korinto 5:7, binabanggit doon that the event was not just for the Israelites present, but it was a prophetic picture of future redemption, yung pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. So, napakahalaga, mga minamahal na mga kapatid, na kailangan na tayo sana ay nakahanda palagi. Ang pamilya ng Panginoong Diyos ay nahaharap sa tiyak na kinabukasan. So, kailangan na magsimula tayo tuwing umaga ng nagkakaisang pagsamba at panalangin na nag-aangkin sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos sa panahon ng kagipitan, nananatili tayong kalmado at umaasa, batid na tayo ay nasa kanlungan sa ilalim ng banal na proteksyon ng ating Panginoong Diyos. Napakaganda. So, kaya kailangan ang preparasyon, na ang preparasyon ito ay may layunin. Oo nga naman. Bakit ka naghahanda walang layunin ka? Kaya ang Pasko ay isang may layuning pagkahanda. Nang ibig sabihin nito ay passing over. Ito yung pagliligtas ng mga Israelita sa Ehipto nung unang panahon, nung ililigtas ng Panginoon Diyos. Kaya ang preparation nito, napakadami, Pastor Julius. Ang inihanda, nung binabasa ko, kailangan pala ay sa ika-10 araw nila gawin. Sa buwan na iyan, nagpitong araw ay kapitong buwan. At pipili sila ng walang kapintasan na kordero. Maging kambing o kaya sa yung tupa. 1 taon lang, huwag 2 taon, kundi 1 taon. So, napakarami nito. Ang ibig sabihin nito, pag sinundan mo ito ay
merong tinutukoy na layunin upang magkaroon sila ng pagliligtas. Ganyan din naman tayo ngayon. Kung hindi mo sundan lahat ang mga sinasabi ng Panginoon Diyos, paano tayo magkaisa sa Kanya? Kailangan tayo sumama doon sa Kanyang plano. Kailangan sumakay tayo sa Kanyang sasakyan. Kailangan makiisa tayo sa Kanyang layunin upang mailigtas tayo sa kapahamakan, ganon din kaligtasan sa langit na bayan. Kaya ang paghahanda ay may layunin. Pagdating ng Panginoon Diyos, mayroong paghahanda. Ang layunin upang tayo ay datnan niya na may kabanalan at iligtas niya at dalhin sa langit na bayan. Kaya magandang punto ito, Pastor? Napaganda po na pag tiningnan mo ito, ay talagang kailangan tayo ay maghanda, no? Kasi hindi natin alam po ano yung mangyayari. Ang ating Panginoon, nandun siya, naghanda para sa ikaliligtas natin. Hindi lang naman ang ating Panginoon ang maghahanda. Meron din tayong part na sa paghahanda na ito. Which is, yung, kung titingnan natin ay meron silang ginawa na kailangan ay ipahid nila doon sa doorpost, no? Kung titingnan natin mga kapatid, no? Kailangan ay ipahid po ito. Kaya napaka-importante na meron din sa ating pong buhay, meron din tayong ganong mga pagkakataon sa buhay natin. Napakarami. Sinabi ko kanina, yung unang punto ay maraming mga rikutitos, napakaraming mga deliberate na paghahanda para sila ay magkaroon ng kaligtasan ng mga ito. Hindi lang yung basta dugo kung saan mo ipipinta. Hindi lang basta dugo kung kani-kaninong mga dugo. Hindi lang basta gustuhin mong patayin. Hindi. Mayroong sinasabi paglubog ng araw. So, meron siyang detalye na kailan mo papatayin, ano ang klaseng patayin mo, ganon, magkaisahan kayo lahat, sabay-sabay, ganon mga ilalagay nila mga kapatid. Kaya dito sa Kapitulo 12, nandito lahat ang mga instructions para gawin nila yung preparation ng pagpatay nila ng either kambing o kaya tupa, mga kaibigan at mga kapatid. Pupunta na tayo sa pangalawa. Pangalawang punto ay protection through the Passover. Ano ibig sabihin ito, Pastor? Ituloy natin. Protection through the Passover. Yun pa rin ang Pasko. Oo. Pastor Bong. Na pinapakita po dito, mga kapatid, na sa nung Passover, nung Pasko, ay may binibigay ang ating Panginoon. Hindi lang po ito basta iniutos sa kanila na dapat nilang gawin, ay ito po ay may kapangyarihan para po sila ay iligtas, no? Mapapansin po natin, ito ay dumating doon sa pang-10, no? 10th plague, na yung death of the firstborn, no? Now, bakit kaya death of the firstborn ang sinabi po dito? Hindi sinabing death of the secondborn or the lastborn or the third? Ang pinapakita po dito ay death of the firstborn na merong sumasagisag din naman na magiging kapalit nung firstborn. Now, tingnan po natin, Pastor. Basahin nga natin yung Exodus 12:13. No? Ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. Yan po, pinapakita po kasi dito na ang parusa, yung 10th plague ay death of the firstborn. Lahat ng mga una, no, mga unang pinanganak doon sa tahanan ay mamamatay. Now, makita po natin doon sa mga nakaraan, dalawa po yung kampamento. Yung una, yung kampamento, yung lugar ng mga Egyptians. At sunod po, yung lugar ng mga Israelites, no? At kung titingnan po natin dito, yung mga 10 plagues
ay nangyari doon sa Egypt. Pang-sampu. Pero pag pumunta ka naman doon sa Goshen, kung saan nandun po yung mga Israelites, ay hindi nangyari yung mga plagues. Ligtas So, sila. makikita po natin dito yung pag-protect, yung protection ng ating Panginoon. Pag-iingat niya. Hindi lang po dito sa Passover protected yung mga anak ng ating Panginoon, kundi doon sa 1st, 2nd, 3rd, 4th na mga plagues hanggang sa 10th plague ay sila po ay protektahan. Now, ito po mapapansin po ninyo. Doon sa 1st hanggang 9th plague, wala po silang ginawa. No? Ibig sabihin, nung sinabing water turned to blood, wala naman sinabing kailangan maglagay sila ng tinapay doon sa kung saan-saan. Water turned to blood, lice, flies, lahat po yung mga boils, wala po silang ginawa. Walang iniutos ang ating Panginoon na gagawin nila. Kailangan lang sila nandun sa kampamento ng Goshen sa Israel, sa Israelites dahil sila po ay protektado doon. Pero nung dumating po etong 10th Pang-sampu. plague, no? Meron silang kailangang gawin dahil ito po ay sumasagisag sa ating Panginoong Jesus. No? Na ang ating Panginoon, yung kanyang ibinigay na dugo para sa bawat isa sa atin, yung kanyang pagkabayubay sa cross ng Kalbaryo, ito ngayon ang magiging paraan para hindi po tayo mamatay, kundi tayo po ay maligtas. No? Now, sa ating pong pag tinitingnan po natin ito, dalawa po ang nag-intersect po dito doon sa Passover. Papapansin natin yung justice ng Panginoon, which is papatayin lahat. Kailangan ay patayin lahat ng mga firstborn. Okay? Now, nandun naman, nag-intersect din man yung mercy ng ating Panginoon. Kapag ikaw ay sumunod sa ating Panginoon, inilagay mo yung dugo doon sa iyong post, ay ikaw ay maliligtas. Okay? So, kung titingnan po natin dito, ay dalawa ang pangyayari. No? Kapag hindi ka sumunod, there's justice. Ikaw ay mamamatay. Pero kapag ikaw ay sumunod doon sa sinabi at naglagay ka ng dugo na sumasagisag doon sa pagkabayubay ng ating Panginoong Jesus doon sa cross ng Kalbaryo, ikaw ay maliligtas. Mercy. You will be spared. Ang spared, yung pagkaligtas mo po ito ay divine grace. Hindi po ito natanggap lang basta natin, kundi ito ay i-prepare agad ng ating Panginoon. Mapapansin po natin mga kapatid, na sinabi muna ng ating Panginoon kung ano yung kanilang gagawin. Now, nasa kanila na ngayon kung susunod sila o hindi. Nasa kanila ngayon kung gusto nilang maligtas o hindi. Sa atin, ganun din po, mga kapatid. No? Tayo, ang ating Panginoon na bayubay sa cross ng Kalbaryo. Even before the Genesis, no, na nagkasala si Adan at saka si Eva, nandun na agad na ibinigay ng ating Panginoong Diyos ang kanyang bugtong na anak para siya po ay mamamatay doon sa cross ng Kalbaryo. Now, bago pa dumating ang ating Panginoon, anong ginagawa po nila? Sila po ay pumapatay ng tupa. No? Kanilang kino-confess yung kanila pong mga kasalanan doon sa ulo ng tupa bago nila gilitan yung tupa. At yun po ay sumasagisag sa dugo ng ating Panginoong Jesus. Okay? So, ganun din po dito sa Passover. Ang ating Panginoon ay nandun sa Passover. Nandun yung grace ng ating Panginoon. Nandun din naman ang justice. Now, pagdating doon sa cross ng Kalbaryo, nandun yung justice at nandun din yung grace. Nagkasama rin po ito. Now, ang death ng ating Panginoon is divine justice. Na-secure po yung ating pong mercy. No? Yung ating pong kasalanan, ito po ay nalilinis, nawawala yung ating pong mga kasalanan dahil sa ang ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng buhay. Now, pag sinabi po natin na tayo po ay maliligtas, we are spared. No? We are spared from eternal consequences of sin. At kapag tinanggap po natin ang ating Panginoon, tayo po ay maliligtas. Now, sabi po ni Ellen White sa Patriarchs and Prophets, page 277, ito bang sabi, the Passover was to be both commemorative and typical, pointing forward to the greater deliverance
which Christ was to accomplish. Okay? So, nung pagkatapos po nila na magawa po yon at nakita na nila sila po ay mga naligtas, lahat ng mga firstborn ay naligtas, ano po ang ginawa nila every year po, no? Kino-commemorate nila yung Passover. Nagkakaroon sila ng Passover feast. Now, hindi lang po ito Passover, kundi ito po ang nagtuturo doon sa pagdating ng ating Panginoon at doon sa pagkabayubay ng ating Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Yung lamb po na pinatay nila ay lamb lang, kinuha nila yung dugo at nilagay nila doon sa doorpost. Ang ating Panginoon, siya ang tunay na lamb. Siya ang tunay na kordero, mga kapatid. Sa Romans 8:1, ito po ang sinasabi, Pastor, maaari mo bang basahin yung Romans 8:1 kung saan ang ating Panginoon, siya yung nabayubay yung kanyang buhay na dumanak ang dugo, no? And we are delivered from condemnation. Romans 8:1, Pastor. Ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Yan, okay? So, hindi na po tayo makahatulan kasi nasa ating Panginoong Jesus na tayo. Kumbaga, kapag kasama natin ang ating Panginoon, absuelto na po tayo dahil nasa ating Panginoon tayo. Ang ating Panginoon, hindi po siya nagkasala. Bagaman hindi siya nagkasala, siya po ay naparusahan. Kinuha po kasi niya yung parusa na dapat nasa atin. Kinuha niya para tayo ay hindi na maparusahan, tayo po ay maliligtas. Kaya nga, kapag tayo ay nasa ating Panginoon, we will be assured of salvation. Katulad rin po yung nangyari po doon sa time ng mga Israelites sa Egypt. Meron nga pong kwento doon parang hindi ko po alam kung talagang nangyari po ito, no? Yung tatay very busy, nagagawa ng mga kung ano-ano mga bagay. Tapos yung anak, yung firstborn na anak, pinalapitan niya yung kanyang tatay, "Tay, nakapaglagay na po ba kayo? Nakapagpatay na po kayo ng tupa? Mamaya ako papatayin." No? At halos matapos na, maghahapon na, hindi pa rin papatay. Yung anak talaga pong siya po ay kinakabahan. Kaya sinabi niya doon sa kanyang tatay, "Sama ka sa akin." Tapos tinignan niya, pinakita niya yung doorpost, wala pa po. No? Kaya dali-dali yung tatay na siya ay pupatay ng tupa at kanyang nilagay yung dugo doon sa doorpost. At noon lang, no, nakampante yung bata. Now, tayo po, mga kapatid, no, meron ba tayong isipan, ating bang pinagtutuunan ng pansin na tayo po ay lumapit sa ating Panginoon? Mga kapatid, siya lang makapagliligtas sa atin. Kaya nga, kung titingnan po natin itong leksyon natin dito ngayon, ay there is protection. No? Through the blood of Christ, we will be protected and we will be saved. Amen. Napakaganda. Ang pangalawa, kagaya ng una, kung paano tayo iingatan at ililigtas. Magandang pinabasa mo sa akin Sabi ng Panginoon Jesus sa Panginoong Diyos kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay. Yun yung Passover. Yung Passover, lalampasan niya yung mayroong dugo sa doorpost. Yung doorpost ay yung hamba. Doon sa poste ng pintuan. Yan, may nakalagay doon. At ito'y nagsisimula. Kaya maganda yung sinabi niya na ito yung commemorative at saka redemptive. Maalala nila yung pagliligtas doon sa Ehipto, na ito naman sa atin ay pagliligtas naman ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagdating. Isang magandang halimbawa ito na siguradong ang ating kaligtasan kung tayo ay na kay Kristo. Yes, so yung dugo noon, yung dugo noon na ginamit nila sa doorpost, dugo ng tupa, inihalimbawa, typical, itinuturo ito yung dugo ng ating Panginoong Hesus na ginawa niyang kamatayan niya sa cross. Yan naman ang magliligtas sa bawat isa sa atin sa kanyang pagdating ng Pastor Julius. Totoo nga na sinasabi kahit pa sa ating awitin na there is power in the blood. Sabi, would you be free from the burden of sin? Dahil kung ating titignan sa banal na kasulatan, Pastor Ray at Pastor Bong, pinabanggit doon,
if there's no shedding of the blood, there's no remission of sin. Kanya nga't yung dugo, ang walang magic yung dugo na nilagay doon sa doorpost. No. Ngunit yun ay pinapakita yung future deliverance ng bawat isa sa atin na mangyayari sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yeah. So it foreshadows yung gagawin ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Baka sasabihin ng ating mga manonood ngayon na meron bang kapangyarihan, magic yung dugo na nakalagay doon? Wala po. Kundi ito'y simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo na siya, yung kanyang dugo ang siyang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Na kung saan ay binigay niya ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Yan ay nag-iingat, nagliligtas sa kanila. Magandang halimbawa yan. Pag tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus, sapat siya. Siya lamang ang kanyang kamatayan sa krus. Bakit dugo? Dahil ang dugo ay isang buhay. Nagsisimbolo sa buhay. So, ibig sabihin, ikaw ay buhay na ililigtas ng Panginoong Diyos sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay sa magitan ng kanyang dugo. Pupunta na tayo sa pangatlo punto. Passing down the promise. Kung ano ibig sabihin ito, Pastor Jules, sa ating leksyon. Okay, itong pangatlong punto, Pastor Ray, ay yung sinasabi na pagpapasa ng pangako. Yung passing down the promise, na kung saan ay pinagpapatuloy nito na pagkatapos na iniligtas ng Panginoong Diyos ang bayan ng Israel at dadako na sila sa lupang pinangako, ay kailangan na kanila pa ring alalahanin kung ano yung nangyari, kung ano yung ginawa ng Panginoong Diyos na pagliligtas sa kanila. Kanya kung ating babasahin, Pastor Ray, ang Exodus chapter 12 verses 24 to 26, binabanggit diyan na kailangan na merong istorya ng kanilang mga ninuno na sasabihin sa mga kanilang mga anak. Pakibasa nga, Pastor Ray. Inyong iingatan ang bagay na ito bilang tuntunin sa iyo at sa iyong mga anak magpakailanman. Pagdating ninyo sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, gaya ng kanyang ipinangako, inyong tutuparin ang paglilingkod na ito. Kapag itinanong sa inyo ng inyong mga anak, anong ibig ninyong sabihin sa pagdiriwang na ito? Inyong sasabihin, ito ang paghahandog ng Pasko ng Panginoon sapagkat kanyang nilampasan ang mga bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto ng kanyang papatayin ang mga Ehipsyo at iniligtas ang ating mga bahay at ang taong bayan ay nagyukod ng ulo at sumamba. Okay. Mga 27 yun. Kung ating na-observe yung binasa ni Pastor Ray, binabanggit doon, mga minamahal na mga kapatid, na ito'y isang tuntunin na kanilang alalahanin at kanilang gagawin. Kanya nga't ang Passover feast ay kahit na nung nandun na sila sa lupang pangako, para hindi makalimutan ng kanilang mga anak ang ginawa ng Diyos na pagliligtas mula doon sa lupa na kung saan ay umalipin sa kanila, ay kanilang isinasa kabuhayan yung nangyari noon na Passover. Kahit pa sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo ay ginagawa pa rin nila itong Passover feast, mga minamahal na mga kapatid, that God ordained. Dito ating makikita that God ordained that faith must be generational. Ang ibig sabihin, yung Passover feast ay hindi lamang sana ritual na ginagawa, ngunit ito sana it must be reliving, it is a reliving redemption. Nakikita sa buhay ng mga nananampalataya kung paanong Panginoong Diyos ay iniligtas niya sila mula sa pagkaalipin, mula sa kamatayan. Ito yung dapat na ginagawa. Yung kanilang pananampalataya ay it is a transmission of identity and testimony sa mga
sa kanilang mga anak, sa kanilang mga parents ay nakikita ito na sinasakabuhayan. At ang tinuturo nito, Pastor Ray at Pastor Bong, na ang pananampalataya ay hindi minamana. Ang sinasabi natin kung minsan mayroon akong naririnig na kung maligtas yung tatay ko, di ako'y kakapit na lang sa kanyang paa. At yung tatay ko, dahil siya ay Sabatista rin ako. Ay hindi po ganon. Ang pananampalataya ay hindi po sinasabi natin na inherited o biological, but it is taught intentionally. Kailangan na ito'y mapag-aralan upang maalaman natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. So, ito'y tinuturo sa atin yung doktrina ng discipleship sa atin pong tahanan, mga minamahal na mga kapatid, na ang mga magulang ay magiging sila'y tagapagturo, sila'y mga pastor, sila'y mga pari, ang ating mga magulang, sila'y mga tagapagturo at storytellers of God's mighty acts sa atin pong buhay. Kanya kung ating babasahin ang Deuteronomy 6, Chapter 6, verses 6 to 8, binabanggit dito na ang salita ng ating Panginoong Diyos ay dapat na itinuturo natin sa mga ating mga anak sa umaga, sa gabi. Pakibasa nga, Pastor Ray, ang Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 8. Ito yung part ng Shema Creed na binabasa ng mga Israelita. Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. At iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo, at iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay at sa mga pasukan ng iyong mga bayan. Okay. So, ating makikita that retelling sacred story strengthens personal conviction and communal memory. Hindi po makakalimutan kung atin pong palagi na sinasabi, kinikwento sa ating mga anak, lalo na kapag gabi at umaga ay magkakaroon tayo ng family worship sa ating tahanan at ating sinasariwa kung paano tayo nililigtas ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa aklat ni Ellen White sa Patriarchs and Prophets, page 274, by recounting and retelling the story of Passover, parents should be greatly helped in remembering what God had done. So as we testify, faith deepens for both the hearer and the speaker. Ganyan pong mangyayari kapag tayo po'y nagbibigay ng atin pong testimonya, patotoo, mga karanasan. Tayo'y napapalakas. Ganon din yung mga nakikinig sa atin ay lumalakas din ng kanilang pananampalataya. So meron tatlong bagay na nakita ko dito, Pastor Ray at Pastor Bong. Una, preserve the practice. Kung ano man yung dating ginagawa natin. Ito kasi yung nangyayari, Pastor Ray. Nung ako'y bata pa, ay yung aking mga magulang kapag umaga na at umaawit yung awit ng pang-umaga, kapag yung first stanza wala ka pa, pupuntahan ka na ni nanay, kukuritin ka ng manipis sa singit. Kanya't na-memorize ko yung awit ng umaga, no itiag sa paapo. Kahit na naman sa gabi, kapag wala ka pa sa first stanza ng awit, yung awit na apo umay nakaditayengan, nandun na yung pamalo. Kanya nung ako'y lumalaki na at nagkapamilya, yun na rin yung aking ginagawa sa mga anak. Kanya yung aking mga anak, kahit wala yung maglilid sa kanila, sila na rin yung nagpapatuloy, sila na rin yung nagwo-worship. So, preserve the practice. Pangalawa,
proclaim the purpose. Don't just do it. Ritual, explain the reason. Bakit natin ginagawa ito? Bakit tayo nagwo-worship sa ating Panginoong Diyos ng umaga at ng gabi? Kailangan natin na i-explain yung purpose kung bakit natin ginagawa ito. Don't just do it. Share the meaning behind the message kung bakit natin ginagawa ito. At ang panghuli, prepare the prosperity. Ang sinabi natin kanina that faith is not inherited. Hindi po ito namamana by blood, but by intentional preparation of the heart and mind. The goal was not just to remember, hindi lamang alalahanin natin yung ginawa ng Diyos na pagliligtas, but relationship with the Redeemer. Yung ating relasyon sa nagligtas sa atin. Hindi yung naalala lang natin kung paano tayo niligtas ng Panginoon, kundi yung ating relasyon na lumalalim sa nagligtas sa atin. Magandang halimbawa yan para sa bawat isa sa ating may pamilya o kaya walang pamilya. Lahat ng mga mananampalataya. Magandang punto yun, yung passing down the promise. Hindi ito minamana yung pananampalataya. Pero maituturo mo, pag naituro mo, parang naalala nila at mamamana rin nila pamamagitan ng pagtuturo. Hindi yung, ito, hindi. Kundi sa pamamagitan ng pagtuturo, pagmumodelo, ang mga pananampalataya natin, mga kaugalian natin, pagsunod natin, yan ay ipapakita natin, maging modelo tayo para ang mga susunod sa atin ay patuloy na maging tapat kagaya natin. Wala tayong pamamana o kaya wala tayong papakita. Pero Pastor, yung sinasabi ko naman ay pinapamana natin sa ating pong mga anak yung mga dapat nating ipamana. Unfortunately, naipapamana rin natin yung mga maling turo sa atin noong ating mga ninuno, no? Katulad lang dito sa Pilipinas, meron tayong mga tinatawag natin na yung mga belief natin. Like pagka merong naglakad na itim na pusa, no? Huwag ka nang tutuloy dyan kasi madidisgrasya ka, no? O kaya naman, pag bago ka lumabas ng bahay, merong umanong butike, yung na butike, naku, huwag ka nang lumabas, no? Minsan, ito ay napagkwekwentuhan lang natin. Pero, kapag mga bata ang nakakapakinig niyan, kapag ang nanay kasi o yung tatay nagsalita, lahat ng sasabihin ng nanay, lahat ng sasabihin ng tatay, totoo yan, no? Sa mga bata. So, kahit nagkukwentuhan lang tayo ng mga iniisip natin na mga belief natin dati na ito ay hindi naman talaga totoo, natututunan ito ng mga bata. Kapag hindi tayo intentional na ituro sa kanila yung tama na galing sa banal na kasulatan, hindi rin nila matututunan yan. Kasi ang nangyayari ay ang tinitingnan nila yung kilos natin. Tinitingnan nila kung paano tayo magsalita. At yun ang natututunan natin. Kaya nga sabi sa banal na kasulatan, pag tumayo ka, umupo ka, humiga ka, ituro mo itong mga alituntunin sa banal na kasulatan sa inyong mga anak, no? Kaya hindi po pwedeng sabihin natin na matututunan din nila yan. Kailangan tama yung sinasabi dito, pass it on to the next generation. Sa pamamagitan ng kilos, sa pamamagitan ng pagsasalita, sa pamamagitan ng gawa. Kailangan maging set din yung mind natin, maging tama rin yung iniisip natin, tama rin yung ginagawa natin. Be a good example doon sa ating pong mga anak. Para pagka sila lumaki, yun din naman ang ipapasa nila. Kasi yun yung natutunan nila. Katulad nung natutunan mo. Na kailangan mag-worship. Maaari siguro, Pastor, yan ang dahilan kung bakit hindi nagpapatuloy yung pananampalataya. Dahil doon sa tumanggap, hindi na niya sinabi sa kanyang mga anak. Natapos na sa kanya. Kaniya't yung kanyang mga anak, hindi na rin nagpatuloy sa kanilang pananampalataya kasi hindi niya sinabi kung ano yung sinabi sa kanya ng kanyang mga magulang. Kaya nga noong unang panahon, di ba, wala pang mga kasulatan ganito. Mayroon yung oral transmission magmula kay Adan.
kunikwento nila yung mga nakaraan, kung paano ang Diyos umalalay, gumabay at nagligtas. Kung paano sila nakaramdam ng pananampalataya o kaya napatibay ang kanilang katapatan sa ating Panginoong Diyos. So, ganun din sa, baka misinterpret natin yung sinabi mo kanina, faith is not inherited. Tama yun. Yung lupa, ito, bigay ko. Hindi lang ganun. Wala ka nang gagawin. Hindi ganun ang pananampalataya. Kundi kung gusto mong ipasa ang pananampalataya, ituro mo, ipakita mo, ipaalala mo, yung mga rason kung sabihin mo, yung mga layunin, kung bakit ganun ang mga nangyari sa iyong buhay para may patotoo kang nakita rin nila ang katapatan mo sa Panginoon Diyos. Patuloy silang magtapat din ng mga yan. Mga anak natin, ang mga generations natin. Kaya magandang balita ito na ang pagpasa ng mga pananampalataya natin ay sa pamamagitan ng pagtuturo, pagmumodelo sa bawat isa ang buhay natin. Maging patutuo tayo sa kabutihan ng Panginoon. Kahit may yung promise niya, yung pangako ng ating Panginoong Diyos. Kaya, Pastor. At ang pagtuturo, Pastor Ray, ay isinasagawa ito doon sa ating family worship sa tahanan. Tuwing umaga at tuwing gabi. Ito yung nararapat na panahon na kung saan ay ituro natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pero kung minsan ay tayo ay para bagang yung ating worship na ay daily routine na ginagawa dahil meron tayong mga gawain, ay binibilisan natin yung ating pag-worship na wala nang halaga sa atin. So napakahalaga itong passing down the promise kung paanong Diyos ay nagligtas sa ating buhay. Ang mga anak ay makikita mo kung natutunan nila yung mga itinuro mo nung sila maliliit. Makikita mo na kung humiwalay na sila sa iyo. Kung yung humiwalay na sila sa iyo at patuloy nilang ginagawa yung mga ginagawa nila noong unang maliliit pa, nung nasa sila sa inyo, ay magandang balita yon, magandang karanasan yon. Ang ginagawa natin ay hiwa-hiwalay na yung mga anak natin. Nasa Mindanao, nasa ano na. Mabuti nga, mayroon ng cellphone para dyan ay magkwentuhan, mag-worship, magpaalala, magpanalangin. Ano yun ang may magandang paraan. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Isang hamon para sa atin, mga kaibigan, maipasa natin ang ating mga karanasan kung kabutihan ng Panginoon Diyos ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagtuturo. Patutuo tayo sa kanilang sa ating mga anak at mga kaibigan. Ang ating Panginoon mahilig siya sa object lesson. Bakit kaya kailangan maglagay pa ng object lesson? Yung dugo doon sa doorpost. Pwede namang mag-ipon lang sila, manalangin lang sila habang nananalangin sila, yung angel ay lalampas. Pero kasi kailangan talaga may action din silang gawin. Talagang ilalagay nila yon. Now, kung yung family ay hindi sumunod, makikita yun nung namatay yung aking panganay kasi hindi kami sumunod. Yung kapitbahay sumunod. So, nakita nila bakit namatayan sila. Hindi sila sumunod. O kaya, yung mga nandun sa mga Egyptian ay hindi sumunod. Pero meron namang mga Egyptian na sumunod. Na-spare sila. Binalita nila yung... So, ibig sabihin, yung pagsunod sa ating Panginoon, kapag tayo ay sumunod, kahit taga-saan ka pa, kahit ano pa ang ang race mo, kapag ikaw ay sumunod sa ating Panginoon, God is faithful that He will fulfill His promise. Hindi niya pwedeng sabihin na, oy, ikaw ay outsider ka, hindi ka, kahit pa sumunod ka, hindi kita, Pero ang ating Panginoon, saklaw lahat Kapag tayo ay sumunod sa Kanya, ay siya ay faithful sa atin na tayo ay ililigtas. Kaya napaka-importante yung mga naranasan natin. Hindi lang yung basta nakalagay sa banal na kasulatan, kundi lahat naman kasi yun, pag naranasan natin,
pwede naman itong maging testimony natin, bagong testimony for the next generation. Kaya kailangan nating sabihin sa kanila yung mga naranasan natin. Oo. So, hindi lang sa kapamilya. Kagaya ng mga Israelita, may balita din nila. So, yung sinabi mo, binalita rin nila ito. Kaya may mga naligtas din. Kaya ganyan din tayo. Ibabalita din natin ito sa mga iba. Yung ating karanasan sa ating Panginoon Diyos. Dahil yun ay pinakamahalaga para tayo ay lalago sa pananampalataya. Alam mo, ako'y nangangamba kung ang mga mananampalataya ngayon, ang ating mga kaanib sa iglesia ay wala sa isip yung magbahagi. Ibig sabihin, hindi siya lumalago. Wala yung kaisipan ng ating Panginoong Jesus. At hindi yan lalago pag wala tayong kaisipan na magbahagi. Dahil yun yung passing of the promise, mga kaibigan. Magiging problema, Pastor, ganito. Kung yung magulang, ang kanyang pinapasa ay yung anak, kailangan yumaman ka. Anak, dapat makapag-asawa ka naman. Iba rin naman yun. Ibang pinapasa naman yun. Nagiging material naman. Pero hindi po dapat pala ganun. Ang kailangan nating ipasa natin sa mga anak, yung pananampalataya. Yun ang mahalaga. Kasi ito ang magiging daan para sila makasama rin sa pagliligtas. Dahil ang ating Panginoon lang ang makapagliligtas sa kanila. Hindi tayo, hindi yung pastor, hindi yung mga elder, kundi ang Panginoon lang. We need to introduce them to Christ, yung mga anak natin. Para ang ating Panginoon, pag nagkaroon sila ng relationship sa ating Panginoon, we will be sure that they will be saved. Dahil kasama nila yung Panginoon. Hindi yung temporal, kundi eternal ang ipamamana natin. Alright? So ating pagtatapos, kaibigan, makakarinig po tayo ng isang awitin. Pagkatapos ay ibigay natin kay Pastor Bong ang isang huling panalangin. Bawat araw sa daan, tao'y nakikita ko. Buhay ay walang saysay, saan ba tutungo? Pagturo sa ako ay tinatago sa ngiting nagkukubli, daing ng puso. Kailangan nila ang Panginoon. Buhay na bigo't wasak, siya ang pintong bukas. Kailangan nila ang Panginoon. Kailan natin sila dadalhin sa Diyos? Tayo ay tinawag niya sa mundong mali ay tama. Ano pa higit kaya sa buhay kong kamtanil na? Ang hirap nila ay dama dahil kay Jesus. Atin ang ipahayag salita ng Diyos.
siyang pintong bukas. Kailangan nila ang Panginoon. Kailan iaalay aking buong buhay nang maakay sila. Sa Ama namin banal, kami po ay patuloy na pumupuri sa inyong banal na pangalan. Nandito po ang aming pong naging leksyon, isa sa pinakaimportanteng yugto ng panahon ng mga Israelita. Ang paglalagay ng dugo doon sa kanila pong pintuan. O Panginoon, ito ay sumasagisag sa inyong pagkabayubay sa cross ng Kalbaryo. Kaya amin pong tinatanggap, Panginoon, at itinataas ang inyong banal na pangalan na dahil sa inyong dugo, kami ay maaari namang maligtas kung kami magtitiwala, maniniwala at tatalima sa inyong mga utos. Kaya po inihiling po namin na kami ay inyong lokoban ng inyong banal na Espiritu upang lahat ng aming pong gagawin ay magbigay kaluwalhatian lamang sa inyong banal na pangalan. Pasbasan po ang bawat isa at aming pong hiling na kami ay patuloy na palakasin, hindi lang po sa pangatawan, hindi lang po sa sosyal, kundi sa aming pong spiritual na buhay at patuloy na kami ay tumalima lamang sa inyo. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat kaibigan sa iyong patuloy na pagsusubaybay sa programang Oras ng Pag-aaral, Mahal Ka ng ating Panginoon Diyos.